Olivia's point of view. Will you marry me? Napahinto ako't nanlalaki ang mga mata ko. Para akong binuhusan ng malamig na tubig nang marinig ko yon mula sa isang lalaking nakaluhod sa harap ko, sa mismong gilid ng kalsada. Kagagaling ko lang sa kumpanyang inaplayan ko. Mukhang bagsak pa nga ako sa interview tapos ngayon, may lalaking mukhang pulubi na nagpo-propose sa akin. Kuya, baliw ka ba? Tanong ko't halos mapaatras. Ang itsura kasi niya'y gulo-gulo ang buhok. Sira-sira ang damit. Madungis at parang ilang araw nang hindi naliligo. Pero in fairness, gwapo siya ha? Malakarot man ang datingan. At nang magsalita siya ulit, may kung anong lalim sa boses niya na hindi tugma sa itsura. Mukha lang akong baliw, anya, habang nakatitig pa rin sa akin. Pero seryoso ako sa tanong ko. Napakunot ang noo ko at nagpalingalinga sa paligid. Diyos ko, buti na lang walang ibang tao rito. Kung meron, baka gusto ko nang lamunin ng lupa sa hiya. Seryoso ka nga, sabi ko. Pero hindi naman kita kilala. Napakamot ako sa ulot naghanap ng barya sa bag ko. Siguro gutom lang talaga tong taong to. Hinugot kong natira kong sukli at iniabot sa kanya. Ayan lang ang extra ko ha, pasensya ka na kuya. Ibili mo na lang ng pagkain, baka gutom ka lang. Ngumiti ako ng pilit saka tumalikod. Akmang aalis na ako nang biglang pumalakpak ang lalaki. Napalingon ako at halos mapatigil ang tibok ng puso ko nang biglang may magsidating ang mga lalaking nakatuksido mula sa kung saan na para bang mga bodyguards sa pelikula. Lahat sila'y sabay-sabay na yumuko sa harap ng pulube. Napanganga ko. Ano to? Prank show? May hidden camera ba? Mas lalo akong napanganga nang maghubad ang lalaki at nakita kong matipuno niyang katawan. Nagbihis to ng maayos na damit at nagpunas ng wipe sa mukha. Nang humarap itong muli sa akin ay doon ko lang napagtanto kung sino siya. Si Lorenzo de Vega, ang CEO ng kumpanyang kagagaling ko lang. Congratulations, Miss Olivia Santos. Sambit niya na may tipid ng ngiti. Ikaw lang ang pumasa sa challenge. Challenge? Nauutal kong tanong at pilit pa ring inuunawa ang nangyayari. Tumango siya ngunit mabilis ding nag-iba ang ekspresyon ng kanyang muka. Isa itong test of character. Gusto kong makita kung sino sa mga aplikante ang may tunay na malasakit. Yung marunong makakita ng tao kahit sa likod ng dumit kahirapan. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o maiinis. Kasi nasabihan ko siya ng baliw kanina. Ganun po ba? Sabi ko sa kapilit ang ngiti. So, ibig sabihin, pasado ako? Tanggap na po ba ako? Technically, hindi natapos ang sinasabi ni Sir Lorenzo nang may humintong kotse sa tapat namin at bumaba ang isang matandang babae. Nakasuot ito ng perlas at may aura ng yaman at kapangyarihan. Lola Gracia, what are you doing here? Tanong ni Lorenzo. So, lola pala ito ng CEO. Congrats, iha! Tanggap ka na! Nakangiti nitong sambit habang lumalapit sa amin. Napakurap ako. Ilang ulit pa, para lang masiguro kung tama ba ang narinig ko. Totoo po? Tanggap na po ko bilang sekretarya? Halos mahina akong tanong na may halong kabat pag-asa. Ngumiti ang matandang babae. Hindi bilang sekretary. Kung hindi bilang mapapangasawa ng apo kong si Lorenzo. Para akong hinipa ng malakas na hangin. Ano po? Halos pasigaw kong sagot. Sabay lingon kay Lorenzo na ngayon ay nakataas lang ang isang kilay. Malamig ang mga mata. At parang biglang nag-ibang ugali mula sa lalaking nakangiting pulubi kanina. Ang nasa harap ko ngayon ay isang seryosong lalaking matangos ang ilong. Mapupungay ang mga mata. At mukhang walang balak ngumiti kahit konti. Challenge lang naman dapat yun. Malamig niyang sambit. Para makita kung sino ang may mabuting puso. Tumingin siya sa lola niya saka ibinalik ang tingin sa akin. Pero mukhang may iba kang plano, lola. Napakamot ako sa ulo. Halatang naguguluhan na. Pero teka lang po. Hindi ko po alam na challenge pala yun at mapapangasawa? Ako? Tumawa ng bahagya ang matanda.
Parang aliw na aliw sa reaksyon ko. Ang gusto kong makakatuluyan ng apo ko ay yung may pusong marunong magmalasakit. Hindi yung tumitingin lang sa panlabas na anyo. At kanina, ikaw lang ang lumapit sa kanya. Lahat ng ibang aplikante, iniwasan siya. Pero bago pa ako makapagsalita, sumabat si Lorenzo. Lola, hindi naman ako papakasal sa isang estranghera dahil lang sa piso't barya. Malamig nitong sambit. Naramdaman kong parang may kumurot sa dibdib ko. Hindi ko alam kung insulto ba yon o totoo lang siyang masungit. Ngumiti naman ang matanda. Kung yun ang kondisyon ko para mapanatili mo ang posisyon mo sa kumpanya, Lorenzo. May bahid ng utos sa boses nito. Napatingin ako sa kanilang dalawa. Sa pulubi na biglang naging CEO at sa lola nitong tila mastermind ng lahat ng ito. At ako, nakatayo lang sa gitna nila. Litong-lito. Binalingan ako ni Lorenzo. Malamig pa rin ang titig. Then congratulations, Miss Olivia. Anya. Mukhang wala na rin akong ibang choice pa. At doon ko lang talaga naisip kung anong klaseng trabaho ba itong inaplayan ko. Hindi ko alam kung paano akong napasakay sa loob ng itim na kotse ni Lola Gracia. Parang lahat ng nangyari ay sobrang bilis. Kanina nasa kalsada lang ako bitbit ang resume ko. Ngayon naman, nasa loob na ako ng sasakyan ng isang billionaire. Tahimik si Lorenzo sa tabi ko. Literal na parang estatwa. Nakatitig lang sa labas ng bintana. Seryoso ang mukha at halatang pinipigilan ang inis. Samantalang si Lola Gracia naman ay relax na relax sa harapan. Parang walang kakaiba sa ginagawa niyang pagkuha ng fiancé para sa apo niya sa gitna ng kalsada. Pagdating namin sa mansyon, halos mapangangako. Hindi basta mansyon lang kung hindi parang palasyo. May fountain sa gitna ng malawak na bakuran. May mga naglalakihang chandelier at may mga tauhang agad lumapit para buksan ang pinto namin. Pasok ka, iha! Magiliw na sabi ni Lola Gracia. Huwag kang mahihiya Mula ngayon, ituring mo na itong tahanan mo. What? Pumasok ako, nanginginig pa rin, at amoy na amoy ko ang halimuyak ng mamahaling pabangot bulaklak. Si Lorenzo naman ay dire-diretso lang sa sofa. Hindi man lang ako tinitingnan. Pag-upo namin sa living room, doon na nagsimula si Lola. Tahimik muna siya, parang binubuo ang mga salitang sasabihin. Tapos, bigla siyang ngumiti. Olivia, alam kong gulat ka pa sa mga nangyayari. Anya, pero gusto ko lang ipaliwanag ang dahilan kung bakit ko ginawa ito. Tumango ako kahit hindi pa ako sigurado kung gusto ko talagang marinig. Tingnan mo kasi ang apo kong yan. Itinuro niya si Lorenzo na ngayon ay nakaupo sa kabilang sofa. Nakakunot ang noo. Trabaho ng trabaho. Puro negosyo. Walang oras magmahal. Lalo namang walang oras para magkaanak. Lola, malamig na putol ni Lorenzo. Hindi ako robot. Wala lang akong interes sa mga babaeng habo lang ay pera. Hindi naman lahat ng babae ay ganun. Sagot ni Lola Gracia sabay lingon sa akin at ngumiti. Kaya nga tuwang-tuwa ako nang makita kong may babae pa palang marunong magmalasakit. Kahit sa pulubi pa siya lumapit. Kaya't ikaw ang napili ko. Ako? Napili? Parang nanalo lang ako sa rapol na hindi ko naman sinalihan. Gusto ko nang magkaapo, iha. Patuloy niya. At kung hindi ko patutulungang lumambot ang puso ng apo ko, baka wala na akong abutang apo sa mundong ito. Parang natigilan si Lorenzo sa sinabi ng lola. Napahawak siya sa sentido. Halatang inis na inis pero pinipigilan. Lola, this is absurd. Halatang nawawalan na ng pasensya. You can't just decide who I'm going to marry. Kung gusto mong manatili bilang CEO, putol ni Lola Gracia. Malamig pero matatag. Susundin mo ako. Natahimik si Lorenzo. Ako naman ay napalunok sa sariling laway. Hindi ko alam kung maiiyak ako o matatawa. Ako ba dapat talaga? Ako ba yung solusyon para magkaapo ang isang lola? Ngumiti si Lola Gracia sa akin.
May halong lambing at puwersa. Olivia, hindi ko naman ipipilit kung ayaw mo. Pero isipin mo, isang buhay na hindi mo kailangang maghirap, isang pamilya at isang pagkakataon para baguhin ang apo kong ito. Napatingin ako kay Lorenzo. Nakatitig siya sa akin. Malamig pa rin ang mga mata. Pero sa likod ng titig na yon, may kung anong hamon. Kung papayag ka, sabi niya. Handa ka bang pumasok sa mundong hindi mo alam kung kalaban o kakampi ako? Napayuko ako sandali. Pinipigilang maluha. Hindi ko dapat kalimutan kung bakit ako nandito. Hindi dahil sa mansyon, hindi dahil sa lalaking CEO na ngayon ay galit na nakatingin sa akin. Kung hindi dahil kay nanay. Naalala ko kung papaano siyang hirap huminga kagabi. Kung papaano ko siyang tinatakpan ng kumot habang pinipigilan kong mapansin niyang umiiyak ako sa gilid ng kama. Kaya nga ako nakikipagsapalaran ngayon, kaya ako huminto sa kolehiyo para lang makahanap ng trabaho at may pambili ng gamot niya. Kaya bago pa man ako tuluyang lamunin ng gulat sa sitwasyon, dahan-dahan kong tinaas ang mukha ko at mahina kong tanong. May sahod po ba akong makukuha? Medyo nagulat si Lola Gracia pero agad din siyang ngumiti. Yung ngiting parang may nakaplano na talaga sa isip niya. Abat, meron iha. Kung anong pagmamay-ari ni Lorenzo, sa'yo rin. Parang naputol ang paghinga ko. Ha? Ano raw? Bigla akong napatingin kay Lorenzo nang magsalita to. That's absurd, Lola. We literally don't know her. Galit niyang sabi. Halos tumindig siya mula sa upuan. Nanlilisik ang mga mata at parang gusto nang umalis palabas. Ay, hindi po Lola Gracia. Mabilis kong tanggi. Sabay taas ng dalawang kamay na parang sumusurrender. Hindi po sa ganun. Hindi ko po kailangan ng kung anumang ari-arian. Gusto ko lang po talaga ng trabaho. Kahit maliit na sahod lang po. Kailangan ko lang po ng pambili ng gamot ng nanay ko eh. May sakit po kasi siya. Napahinto ako at biglang namuo ang luha sa mga mata ko. Pinilit kong ngumiti kahit nanginginig ang labi ko. Hindi ho ako humihingi ng kayamanan, Lola. Gusto ko lang po siyang mabuhay ng matagal. Yun lang po. Natahimik ang buong sala. Kahit ang tiktak ng orasan ay parang huminto. Si Lorenzo na kanina'y puno ng inis, ngayon ay nakatitig lang sa akin. At sa unang pagkakataon, hindi ko alam kung galit pa rin siya o may kakaibang lambot na sa mga mata niya. Lumapit si Lola Gracia at hinawakan ang kamay ko. Olivia, malumanay niyang sabi. Alam kong mabuti kang bata at hindi mo kailangang mamalimos ng tulong. Hayaan mong kami naman ang tumulong sa inyo ng nanay mo. Umiling ako, mahina pero mariin. Hindi po ako sanay tumatanggap ng awa. Pero kung pwede po, kahit simpleng trabaho lang tatanggapin ko po. Napabuntong hininga si Lorenzo at napailing. You're unbelievable, sabi niya, pero hindi na kasing lamig ng dati ang boses niya. You refuse huge amounts of money, power, fame, even comfort. All for your mother. Hindi ako sumagot. Pinahid ko lang ang luhat pilit na ngumiti. Siguro po kasi, Sir Lorenzo, mahina akong sabi. Hindi ko naman kailangan ng marangyang buhay. Gusto ko lang yung may dahilan pa akong umuwi sa bahay namin. At sa sandaling yun, nakita kong tila napahinto si Lorenzo. Ang matigas niyang ekspresyon ay napalitan ng kakaibang tingin. Yung parang ngayon lang siya nakarinig ng ganong klaseng sagot. Ngumiti si Lola Gracia. Eto na ang sinasabi ko, Lorenzo. Anya, yan ang klaseng babaeng nagpapalambot ng puso mo. Huwag ka na mag-alala. Kami na ang bahala sa nanay mo, Olivia. We will get her the best doctor in town para magamot na siya. Malumanay pero puno ng otoridad na sabi ni Lola Gracia. Pagkatapos ay ngumiti siya ng may lambing. Pero pangako mo pakakasalan mo itong apo kong masungit. Napatingin ako kay Lorenzo. Nandun pa rin sa mukha niya ang seryosong ekspresyon. Parang wala siyang balak makisama sa kalokohang to ng lola niya. Pero habang tumatagal ang katahimikan,
Naisip kong baka ito na ang tanging pagkakataon kong mailigtas si nanay. Huminga ako ng malalim. Opo, Lola. Makakaasa po kayo sa akin. Biglang lumiwanag ang mukha ni Lola Gracia na parang batang nakatanggap ng regalo. Ay! Salamat, Iha! Halos mapapalakpak pa siya sa tuwa. Alam kong hindi ako nagkamali sa pagpili sa iyo. Samantalang si Lorenzo naman, napailing. Literal na napailing. Sabay buntong hininga na parang gusto na niyang lumubog sa sofa. This is insane. Bulong niya sa sarili pero rinig ko pa rin. At nang magtagpo ang mga mata namin, binigyan niya ako ng malamig na tingin. Ngumiti si Lola Gracia. O siya, aalis na muna ako at marami pa akong aasikasuhin para sa nanay mo at para sa kasal ninyo. Nilingon niya kami pareho sabay kindat pa sa akin. Kayong dalawa naman, mag-usap at kilalanin niyo ang isa't isa, ha? Para naman hindi kayo mukhang estranghero sa altar. Bago pa ako makapagsalita, umalis na siya kasama ang mga katulong. Iniwan kaming dalawa ni Lorenzo sa napakalawak na sala ng mansyon. Katahimikan ang namayani sa aming dalawa. Si Lorenzo, nakasandal sa sofa, nakapikit saglit bago nagbukas ng bibig. So, you agreed? Malamig niyang sabi nang hindi man lang ako tinitingnan. Wala akong choice. Mahina akong sagot. Para kay nanay. Typical. Anya. At sa unang pagkakataon, may bahid ng pait sa boses niya. Everyone always has a reason. Hindi ko alam kung anong ibig niyang sabihin pero naramdaman kong may bigat sa likod ng mga salitang yon. Tahimik akong tumingin sa kanya hanggang sa bigla siyang tumayo't dahan-dahang lumapit sa akin. Bawat hakbang niya, parang lumalakas ang tibok ng puso ko. Hindi ko alam kung kaba, takot o pareho. Ang kisig niya sa suot niyang puting long sleeves at ang lalim ng titig niya. Parang may kung anong gustong iwasan pero hindi ko magawa. What if? Mahina pero matalim niyang sabi habang unti-unti akong nilalapitan. Bigyan na lang kita ng perang kailangan mo tapos umalis ka na rito. Parang tinusok ako ng hangin. Ano? Napaatras ako ng bahagya. Papaano si Lola Gracia? Tumaas ang isa niyang kilay, saka naglakad papalapit pa. Ako nang bahala sa kanya. Malamig niyang tugon. I will give you one. Sandaling tumigil siya saka ngumiti ng sarkastiko. No, gagawin ko ng 5 million. Umalis ka lang ngayon din. Nanlaki ang mga mata ko. Halos malaglag ang pangako. 5 million? Halos pasigaw kong sambit. That's nothing. Anya, walang bakas ng emosyon. Ano, deal? Parang umikot ang mundo ko. 5 milyon. Sa laki ng halagang yon, kayang-kaya kong mapagamot si nanay. Makakabalik pa ako sa kolehiyo. Makakabayad kami sa utang at... Pero si Lola Gracia, napatingin ako sa sahig. Hindi ko alam kung tama bang tanggapin. Naalala ko kung papaano siyang ngumiti kanina. Kung gaano siyang tuwang-tuwa sa amin. Kawawa naman siya kung bigla akong mawawala. Hindi ba malulungkot si Lola Gracia? Mahina akong tanong. Halos pabulong. I said ako nang bahala sa kanya. So it's a deal. Hindi pa ako nakakasagot pero agad siyang tumalikod. Lumipat sa bintana. Kinuha ang cellphone sa bulsa at nagsimulang magdial. Butler Joe? Malamig niyang sabi sa kanyang kausap sa cellphone. Prepare 5 million in cash. Kailangan ko ngayon. Napahawak ako sa dibdib ko. Pinipigilang marinig ang mabilis na tibok ng puso ko. 5 milyon. Parang hinawakan ko na sa palad ko ang lahat ng solusyon sa problema ko. Pero ang kasabay nun, pakiramdam ko'y mawawala rin ang bahagi ng pagkatao ko. Si Lorenzo, matapos kausapin ng butler, ay humarap muli sa akin at seryoso pa rin. Parang walang emosyon. Babalik dito si Butler Joe dalang pera. Maiksi niyang sabi. Pagkatapos mong tanggapin, umalis ka na. I don't want any drama. Drama? Halos mapatawa ako sa inis. Akala mo ba pera lang ang dahilan kung bakit ako pumayag sa gusto ni Lola Gracia?
Napatingin siya sa akin. Malamig ang mga mata. So gusto mo bang sabihin na in love ka na agad sa akin? May halong pangaasar sa tono niya. Namula ko. Hindi no. Ang punto ko lang, hindi ako ganong klase ng babae. Hindi lahat ng lumalapit sa inyo pera lang ang habol. Napangiti siya ng sarkastiko saka lumapit pa ng konti. Then prove it. Umalis ka nang walang kahit na anong piso. Napatigil ako. Hindi ko alam kung saan ako kukuha ng lakas ng loob para sumagot. Nakaramdam ako ng hapdi sa dibdib. Hindi dahil sa alok niya kung hindi sa paraan ng pananalita niya. Parang nakakababa ako sa paningin niya. Alam mo, Lorenzo? Mariin kong sabit pinipigilan ng panginginig ng boses ko. Hindi mo kailangang insultuhin ako para lang ipakita na ayaw mo sa akin. Kung gusto mo akong paalisin, sabihin mo ng derechahan. Pero wag mo akong huhusgahan. Sandaling natahimik siya. Tila nagulat din siya sa biglang tapang ng tono ko. Ngumiti ako ng mapait. Ang masama kasi sa'yo, hindi mo man lang sinusubukang kilalanin ako. Hinusgahan mo agad ako dahil hindi kita kalibel. Tumalikod ako pero bago ako makalakad palayo, ay bigla siyang nagsalita. Wait! Napatigil ako. Dinig ko ang paglapit ng mga hakbang niya mula sa likuran. Bakit ka pumayag sa gusto ni Lola? Tanong niya sa mababang tono. Dahil lang ba sa pera? Huminga ako ng malalim bago tumingin sa kanya. Dahil nga sa nanay ko. Mahina akong sabi. Dahil gusto kong mabuhay pa siya. Pero gusto kong perang makukuha ko'y pinaghirapan ko. At hindi basta ibabayad sa akin dahil lang sa may pera ka. Nagtagpo ang mga mata namin. Sa unang pagkakataon, may nakita akong kakaiba sa kanya. Hindi galit, hindi inis, kung hindi parang guilt. Bago pa siya makasagot, bumukas ang pinto. Sir, here's the cash. Sabi ni Butler Joe, dala ang 5 itim na briefcase. Tumingin si Lorenzo sa pera, tapos sa akin. Kung tatanggapin mo yan, hindi na kita makikita ulit. Tahimik lang ako habang nakatitig sa itim na briefcase na nasa ibabaw ng mesa. Parang biglang bumigat ang paligid at bawat tibok ng puso ko'y ramdam ko hanggang sa tenga. 5 milyong piso. Isang halaga na kayang magpagamot kay nanay, makapagpatayo ng bahay, at makapagpabalik sa akin sa kolehiyo. Pero habang nakatingin ako ron, para bang may bumubulong sa isip ko. Hindi lahat ng madali. Tama. Huminga ako ng malalim at dahan-dahang kong itinaas ang paningin ko kay Lorenzo. Salamat. Mahina akong sabi, pero buo ang loob ko. Pero hindi ko tatanggapin yan. Kita ko kung papaanong kumunot ang noo niya. What? Tatanggihan mo? Tanong niya na parang hindi makapaniwala. Mas gusto kong paghirapan na lang ang perang pambili ng gamot ni nanay. Hindi ko kayang tanggapin yan habang alam kong kapalit nito ay ang pagtakas ko sa responsibilidad na ipinangako ko kay Lola Gracia. Napailing siya. Napangisi. Pero hindi na ganun kalamig ang mga mata niya. You're really unbelievable. Anya sabay buntong hininga. Hindi ko alam kung matatawag ba kitang matapang o hangal. Ngumiti ako kahit medyo nanginginig ang labi ko. Siguro, pareho. Pero at least, wala akong pagsisisihan. Sandaling natahimik si Lorenzo. Tila hindi alam kung anong isasagot. Sa unang pagkakataon, di ko na siya nakitaan ng pagmamataas. Parang naguguluhan siya at ayaw niyang ipahalata. Fine. Malamig pa rin niyang sabi pagkatapos ng ilang segundo. Kung gusto mong manatili, suit yourself. Pero wag kang umasa ng kahit na anong kabaitan mula sa akin. Wala naman akong inaasahan. Sagot ko. Mahinahon pero may diin. Ang gusto ko lang, matupad ang pangako ko kay Lola Gracia. Yun lang. Nagkatinginan kami. Ang titig niya, matalim pero may halong pagkalito. Parang gusto niyang sabihin pang kung anong hindi niya masabi. Bago siya lumabas ng silid, may mahina siyang sinabi. Hindi mo alam kung anong pinasok mo, Olivia. Pagkasarado ng pinto, napaupo ako sa sofa at napahawak sa dibdib ko. Hindi ko alam kung anong mas matindi. Ang kaba o ang takot.
Pero sa ilalim ng lahat ng yon, may kakaibang damdamin akong hindi maipaliwanag. Hindi ko man alam kung tamang ginawa ko pero isa lang ang sigurado. Hindi ako magpapababa sa harap ng taong hindi pa ako kilala. At kung kailangan kong pagdaanan ng hirap, gagawin ko para kay nanay. At para patunayan na kahit ordinaryong babae lang ako, kaya kong tumindig sa sarili kong desisyon. Pagkatapos ng mahabang araw, dinala ko ni Butler Joe sa isang kwarto sa ikalawang palapag ng mansyon. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Tuwa? Kaba? O hiya kasi sa totoo lang, ngayon lang ako nakapasok sa ganito kalaking bahay. Ang silid ay parang galing sa panaginip. May chandelier sa kisame, malambot na kama na may puting kumot, at may kurtinang parang ginto kapag tinatamaan ng ilaw. Pero sa kabila ng ganda, hindi ako mapakali. Ito na ba talaga ang simula ng bagong buhay ko? Habang nakaupo ako sa gilid ng kama, biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Lorenzo. Nakaitim na pajama at puting shirt. Simple lang ang suot niya pero kahit ganon, may dating pa rin. Yung tipong kahit nakasimangot ay mukhang advertisement pa rin ng pabango. Comfortable? Malamig niyang tanong habang nakasandal sa pinto. Tumango ako. Opo, sobra. Parang hindi ako sanay. Napangiti ako ng bahagya pero hindi siya ngumiting pabalik. Don't get too comfortable, sabi niya habang papasok at umupo sa single couch. This isn't your home. You're only here because my grandmother said so. Ang sakit pakinggan, pero ngumiti pa rin ako. Alam ko naman po yun, at hindi ko naman iniisip na magiging akin to. Napataas ang kilay niya. Really? So, anong balak mo? Magpapanggap na mabait na fiancé hanggang magsawa si Lola? Napayuko ako sandali. Kung yun man ang tingin mo, wala na akong magagawa ron. Pero totoo ang sinabi ko. Wala akong balak sirain ang kagustuhan ni Lola Gracia. At hindi rin ako nandito para sa pera mo lang. Sinasabi kong paghihirapan ko. Pagkatapos ng ilang segundo, tumayo siya. Naglakad papunta sa gilid ng bintana at nagsalita ng mahina pero ramdam ko ang bigat. You don't know what you're getting yourself into, Olivia. Hindi mo alam kung anong klaseng mundo ang pinasok mo. Baka nga hindi, sagot ko. Pero kung ang kapalit nito ay ang paggaling ni nanay, kakayanin ko. Tumalikod siya sa unang pagkakataon. Nakita ko sa mga mata niyang hindi ko inaasahang hindi galit. Hindi paghamak, kung hindi parang awa. Pero mabilis ding nawala yon at bumalik ang malamig niyang ekspresyon. Fine, sabi niya. Basta wag mong iisipin na magkakaroon tayo ng fairy tale ending. We're strangers. Let's keep it that way. Pagkatapos nun, lumabas siya ng kwarto at naiwan akong nakatitig sa pinto. Bumuntong hininga ako at humiga sa kama. Hindi ko alam kung anong buhay ang naghihintay sa akin dito. Pero hindi ako basta-bastang susuko. Kinabukasan ay nagising ako sa sikat ng araw na tumatama sa aking mukha. Pagdilat ng mga mata ko, ilang segundo muna akong napatitig sa kisame bago ko naalala kung nasaan ako. Agad akong napabangon, inayos ang buhok ko at nagsuot ng simpleng bestida na pinahiram ni Lola Gracia kagabi. Ang ganda at ang lambot ng tela, malayo sa mga damit kong ginagamit sa bahay. Pagkalabas ko ng kwarto, sinalubong ako ni Butler Joe. Good morning, Miss Olivia. Naghihintay na po si Madam Gracia sa dining area. Kinabahan ako. Si Lorenzo po. Ngumiti si Butler Joe. Nandun din po siya. Ay, patay. Habang naglalakad ako pababa ng grand staircase, parang ayokong dalhin ang mga paa ko. Sa bawat hakbang, ramdam ko ang bigat ng tingin ng mga maid at guards na dumadaan. Pagdating ko sa dining area, napanganga ko. Ang haba ng mesa. May mga pagkain hindi ko nga alam ang pangalan. Pero ang mas nakakapanindig balahibo, naandun si Lorenzo na nakaupo, nakapormal na suot, habang nagbabasa ng dyaryo. Good morning, Iha! Bati agad ni Lola Gracia, masiglat na kangiti. Halika, sabayan mo kaming kumain. Ngumiti ako at dahan-dahang lumapit. Magandang umaga po, Lola Gracia.
Tumango ako kay Lorenzo pero hindi siya tumitingin. Parang hangin lang ako. Umupo ako sa tapat niya at pinilit kong ngumiti kahit awkward. Good morning, Lorenzo. Mahina akong bati. Hindi siya sumagot. Nilipat lang niya ang pahina ng dyaryo at sumimsim ng kape. Hay naku apo, kahit nandito na nga ang magiging asawa mo, hindi mo pa rin pinapansin. Sabi ni Lola Gracia. Hindi mo ba nakikita? Ang ganda-ganda ni Olivia oh. Namilog ang matakot na pakamot ng ulo. Ay Lola, hindi naman po. Ngumiti si Lola Gracia. Abay, totoo naman. Tamang-tama yung kabaitan mo sa kasungitan ng apo ko. Baka sakaling matunaw ang yelo niyang puso. Sa wakas, ibinaba ni Lorenzo ang dyaryo at tumingin sa akin. Lola, please. Malamig niyang sabi. We're just getting to know each other. Ngumiti si Lola Gracia pero halatang may plano na naman sa isip niya. Di mas mabuti. Kaya nga gusto kong magkasama kayo palagi. Starting today, Olivia, sasamahan mo na si Lorenzo sa opisina. Sekretary mo na rin siya pansamantala apo. What? Halos sabay naming nasabi ni Lorenzo. Ngumiti lang si Lola Gracia. Sumimsim sa kape at ngumiti ng makahulugan. Wala nang bawian yan. Magkasama kayo araw-araw simula ngayon. Napatitig ako kay Lorenzo. This is going to be hell. Rinig kong bulong ni Lorenzo. Wala nang nagawa pa si Lorenzo at isinabay na ako nito sa kotse niya. Pagkababa namin ng kotse sa harap ng De Vega Corporation, parang gusto kong bumalik ng mansyon. Ang laki ng building, puro glass at marble, at bawat taong pumapasok ay mukhang model sa business magazine. Habang naglalakad kami papasok, sinusundan ako ng tingin ng mga empleyado. Maraming nagbubulungan at kahit mahina, rinig ko pa rin. Sino yun? Bagong sekretary yata ni Sir Lorenzo? O baka girlfriend niya? Hindi kagandahan ah. Napakapit ako sa bag ko, kinakabahan. Pero si Lorenzo, diretso lang ang lakad. Parang wala siyang pakialam. Ang tapang ng aura niya. Parang sino mang lumapit ay matutunaw sa isang sulyap lang. Pagdating namin sa opisina, sinalubong kami ni Butler Joe at ng isang grupo ng staff. Nakangiti si Butler Joe dalang isang folder. Good morning, everyone, sabi niya. This is Miss Olivia. Starting today, siya na ang magiging personal secretary ni Sir Lorenzo. Parang biglang nag-freeze ang buong paligid. May ilang ngumiti ng pilit, pero karamihan ay nagkakangitian lang, nagtaasan ng kilay. At doon lumapit ang isang babaeng naka-fitted na red dress. May hawak na tablet at halatang sanay mag-utos. Perfect ang makeup niya. Pati kilay parang sinukat ng ruler. Excuse me, Butler Joe? Anya, malumanay pero may halong asim sa boses. Ako si Cindy, head manager ng marketing. Can I just clarify? Secretary daw ni Sir Lorenzo? Tumango si Butler Joe. Yes, Miss Cindy. Direct order from Madam Gracia herself. Ngumiti si Cindy pero halatang pilit. Oh, I see. Sabay tingin sa akin mula ulo hanggang paa. Wala naman sigurong experience sa corporate world ang... Miss Olivia, tama? Ngumiti ako ng mahina. Opo, wala pa po. Pero willing naman po akong matuto. Tumaas ang kilay ni Cindy. How inspiring! Pero bago pa siya makapagsalita ulit, dumaan si Lorenzo sa pagitan namin at diretso sa opisina niya. Wala akong oras sa drama. Malamig niyang sabi. If Lola said she's my secretary, then she is my secretary. Everyone, back to work. Bigla akong napatingin sa kanya. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o maiinis. Kasi kahit parang ayaw niya ako makita in a way, ipinagtanggol niya pa rin ako. Pag alis ni Lorenzo, lumapit ulit si Cindy sa akin. Nakangiti pero matalim ang tingin. Well, welcome Miss Olivia. Pero just a little advice. Bahagya siyang yumuko. Halos bulong na ang tono. Kung inaakala mong tatagal ka rito, nagkakamali ka.
Hindi lahat ng babae kayang sabayan si Lorenzo. Hindi ko alam kung anong mas malakas, ang kabog ng dibdib ko o ang inis sa tono niya. Pero ngumiti pa rin ako. Pinilit kong kalmahin ang sarili ko. Salamat sa advice, Miss Cindy. Pero wala naman akong balak makipagsabayan eh. Ang gusto ko lang, magawa ng maayos ang trabaho ko. Saglit siyang napatigil at parang hindi inasahan yung sagot ko. Naglakad ako papunta sa desk na itinuro ni Butler Joe na diretsyo sa tapat ng opisina ni Lorenzo. At habang nakaupo ako ron, naramdaman ko ang mga matang nakatingin pa rin sa akin. Karamihan may halong duda, ilan may halong inggit. Alam kong hindi magiging madali, pero kung kinaya kong harapin ang gutom, hirap at takot sa kalsada, siguradong kaya ko ring harapin ang Cindy na yun. Tanghali na noon at halos lahat ng empleyado ay abala sa kanilang lunch break. Ako naman, tahimik lang na nakaupo sa pantry, kumakain ng baon kong adobong manok at kanin. Nalihim ko pang iniluto sa mansyon kanina. Medyo nahihiya pa ako kasi halos lahat ng tao doon ay may take-out mula sa mamahaling cafe sa baba ng building. Okay lang yan, Olivia, sabi ko sa isip ko. Hindi ko naman kailangang ipahiya ang sarili ko. Ang mahalaga, kumakain ka. Habang pinupunasan ko ang labi ko ng tissue, biglang pumasok si Cindy kasama ang dalawang staff niya. Sa unang tingin ko pa lamang, alam kong may plano na naman siya. Oh, look who's here! Nakangiting sabi ni Cindy pero halata sa tono ang pangaasar. Ang bagong sekretary ni Sir Lorenzo. Ngumiti ako ng magalang. Good afternoon po, Miss Cindy. Lumapit siya sa table ko. Tumingin sa baon kong pagkain at bahagyang napaikot ang mata. Ay, medyo ibang amoy. Adobong manok ba yan? Sabay tawa ng Pino. Sumabay pa ang mga kasama niya. Napayuko ako at pilit na ngumiti. Opo, adobong manok lang po. Baon ko kasi. Oh, wow. Simple living. Ani Cindy sabay lagay ng latte sa mesa. Pero alam mo, Olivia, sa opisina ni Sir Lorenzo, image is everything. Hindi pwedeng mukhang, alam mo na, tinapik niya ang mesa ko. Probinsyana vibe. Ramdam ko ang hapdi ng salita niya, pero hindi ako nag-react. Kinuha ko lang ulit ang lunchbox ko at tahimik na kumain. By the way, dagdag pa niya habang naglalagay ng lipstick sa harap ng salamin. You do know that Sir Lorenzo doesn't like clingy women, right? He prefers someone sophisticated. Someone like me. Bago pa ako makasagot, biglang bumukas ang pinto ng pantry. Lahat ay natigilan. Si Lorenzo. Magandang araw mga viewers. Ang kwentong ito ay hatid ng Love Series TV. Salamat sa pakikinig. Nakaputing long sleeves, nakatupi ang manggas at halatang galing sa meeting. Pero ang titig niya ay diretsyo kay Cindy. Cindy, malamig niyang sabi. Anong ginagawa mo rito? Don't you have a meeting with the board? Halatang nataranta si Cindy. Yes sir, I was just having a quick coffee break with the new secretary. Ngumiti siya ng pilit. Pinapayuhan ko lang siya ng mga office etiquettes. Tumingin si Lorenzo sa akin saka sa baon kong adobong manok. Office etiquettes? Ulit niya. So part na rin ba ng etiquette ang mga insulto ng bagong empleyado? Napayuko si Cindy pero nagbawi ng ngiti. Oh no sir, of course not. I was just... Enough! Putol ni Lorenzo. Next time, if you have time to gossip, I'll make sure to give you more reports to finish. Natahimik ang buong pantry. Halos marinig ko ang tibok ng puso ko. Pagkatapos niyang pagsabihan si Cindy, lumapit siya sa table ko at tiningnan ang lunch ko. Adobong manok? Tanong niya. Opo, mahina akong sagot. Pasensya na po kung medyo naamoy niyo. Hindi po kasi ako sanay sa mga pagkain dito. Ilang segundo siyang tumitig. Tapos ay biglang umupo sa tapat ko. Lahat ng tao halos manginig sa gulat. Bakit po kayo?
I want to try it. Putol niya sabay kuha ng tinidor. Kumuha siya ng konting ulam at kanin at dahan-dahang kinain. Pagkatapos ng ilang sandali, tumango siya. Not bad. Bahagya pa siyang ngumiti. Unang beses ko yung nakita. Mas masarap pa yata to kaysa sa mga pagkain sa cafe. Hindi ako nakasagot. Parang natulala lang ako sa ngiti niyang yon. Bago siya tumayo, tumingin siya kay Cindy. Next time, learn some manners. Not everyone here grew up spoiled. At saka siya umalis diretso palabas ng pantry. Tahimik pa rin ang lahat. Si Cindy, nanigas. Ako naman ay nakahawak pa rin sa tinidor. Hindi makapaniwala sa nangyari. Siguro ay hindi na ganun kalamig ang yelo sa puso ng taong yon. Ilang araw na ako nagtatrabaho sa kumpanya ni Lorenzo. At pakiramdam ko ay 3 buwan na akong hindi natutulog. Hindi pala biro ang maging sekretarya ng CEO. Halos buong araw, sunod-sunod ang mga tawag, meeting at report na kailangang tapusin. Si Lorenzo naman, laging seryoso, laging nakakunot ang noo. Pero kahit ganon, unti-unti ko nang naiintindihan kung bakit siya ganon. Perfectionist siya at gusto niya lang siguraduhin na lahat ay maayos. Miss Olivia, ipasok mo sa schedule ko ang meeting with the investor sa Friday. Olivia, double check this file. May typo sa report. Olivia, black coffee please. Sa una nakaka-intimidate. Pero ngayon, parang nasasanay na ako. Minsan pa nga kapag hindi siya nag-uutos, parang hinahanap-hanap ko na. At ngayong gabi, habang nasa sasakyan kami pauwi, ramdam ko na ang pagod. Tahimik lang si Lorenzo habang nagmamaneho. At ako na may halos makatulog na sa tabi niya. Pagdating namin sa mansyon, bumati pa si Butler Joe. Pero halos wala na akong lakas para sumagot. Good evening, Miss Olivia. Good evening po. Mahina akong sabi habang bitbit ang bag. Pagpasok namin sa loob, agad kong tinawagan si nanay. Komportable na raw siya sa ospital at unti-unti nang gumagaling. Anak, huwag mong pababayaan ang sarili mo ha. Kahit anong trabaho mo, magpapahinga ka rin. Ngumiti ako habang pinipigilan ng luha. Opo, Nay. Huwag po kayong mag-alala. Ayos lang ako dito. Pagkatapos ng tawag, napabuntong hininga ko. Yung tipo ng buntong hininga na may halong pagod at ginhawa. Everything okay? Tanong ni Lorenzo na kapapasok lang din sa living room. Hawak ang coat niya. Opo, sagot ko. Pilit na ngumiti. Si nanay, mas maayos na raw po ang pakiramdam. Tumango siya. Good. That's good. Tahimik kaming dalawa pagkatapos nun. Inilapag ko ang bag ko sa sofa dahil sa sobrang pagod. Napahiga ako ron saglit. Sandali lang, Olivia. Pahinga ka lang ng konti. Sabi ko sa isip ko. Pero ilang segundo lang, tulog na pala ako. Hindi ko alam kung gaano katagal akong nakatulog. Pero nang dumilat ako, may naramdaman akong kumot na nakatakip sa akin. Napalingon ako't nakita ko si Lorenzo. Nakatayo malapit sa sofa. Hawak ang laptop niya. Pasensya na po. Mahina akong sabi. Nahihiya. Hindi ko po namalayang nakatulog ako rito. Hindi siya sumagot agad. Tumingin lang siya sa akin. Matagal, parang may iniisip. Pagkatapos ay mahina siyang nagsalita. Next time, huwag mong pagurin ng ganyan ng sarili mo. Hindi mo kailangang gawing lahat mag-isa. Natigilan ako. Hindi ko alam kung tama bang narinig ko. Si Lorenzo? Ang lalaking halos hindi ngumingiti. Ngayon ay nagsasalita ng may pag-aalala? Pasensya na po sir. Hindi ko po sinasadyang makatulog. Lorenzo. Putol niya. Malamig pero mahinahon ang boses. We're at home. Don't call me sir. Napatulala ako. At bago pa siya tuluyang umalis papunta sa kwarto niya, lumingon pa siya sandali. Good night, Olivia. Pagkasarado ng pinto, napangiti ako ng bahagya habang nakahiga pa rin sa sofa. Yakap ang kumot. Hindi ko alam kung ano nangyayari pero unti-unti nang nagbabago ang ihip ng hangin sa pagitan naming dalawa. Ilang linggo pang lumipas, dumating na ang araw na pinaghahandaan ko.
ang meeting with the investors. Ngayon ay nasa loob na kami ng malaking conference room. Nakaayos ng projector, nakaupo na ang mga investors, at nakaupo rin si Lorenzo sa unahan. Suot ang kanyang paboritong itim na suit. Kinakabahan ako habang hawak ang laptop. Paulit-ulit na chinecheck kung tama ba lahat ng files. Ilang gabi ko tong pinaghirapan. Halos hindi na nga ako natulog para lang masiguradong maayos ang presentation ni Mr. Lorenzo para sa investors. Ready na po lahat, sir. Sabi ko, mahina, habang inilalagay ang USB sa laptop na nakakonekta sa screen. Tumango lang siya't walang imek. Pero alam kong mabigat ang meeting na ito. Pag-click ko ng unang file, bigla akong natigilan. Error? File cannot be opened? Napakabigat ng pakiramdam ko. Pinilit kong buksan ulit pero ganun pa rin. Pangalawang file, pangatlo, lahat ng presentation slides ay corrupted. Nanlamig ako. Parang biglang tumigil ang mundo. Ramdam kong nagsisimula ng bumilis ang tibok ng puso ko. Oh no! Bulong ko sa sarili ko. Nanginginig ang kamay. Wait lang po. May technical issue lang po tayo. Pilit akong ngumiti sa mga investors pero ramdam kong nanginginig na ang labi ko. Tiningnan ko si Lorenzo. Tahimik lang siya sa kanyang upuan. Nakasandal. Nakatingin lang sa akin. Hindi ko alam kung galit ba siya o sinusubukan lang niyang intindihin ang nangyayari. Feeling magaling kasi. Mahinang bulong ni Cindy narinig ko mula sa likuran. Alam kong may gusto siya kay Lorenzo at mula pa noong una, halata namang hindi niya ako gusto. Napakagat ako sa labi. Pilit pinipigilan ng mga luha. Hindi ako pwedeng umiyak. Hindi ngayon. Tinry kong buksan ulit ang backup file sa flash drive pero ganun pa rin. Wala. Parang gusto kong lamunin na lang ng lupa. Miss Olivia? Sa wakas ay nagsalita si Lorenzo. Malamig pero kalmado ang boses. May problema ba? Napatingin ako sa kanya. Halos hindi na makasagot. Sir, corrupted po lahat ng files. Hindi ko po alam kung bakit pero kagabi pa po ay okay naman ang lahat. Naramdaman ko ang mga matang nakatingin sa akin. At ang bawat segundo ay parang oras na lumilipas. Should we just postpone this? Tanong ng isa sa mga investor. Halatang inis. Bago pa ako makasagot, tumayo na si Lorenzo. Hindi na kailangan. Lumapit siya sa harap hawak ang sariling laptop. We'll continue the presentation. I already have a copy. Nanlaki ang mga mata ko. May copy siya? Papaanong? Habang nagsimula siyang mag-present, hindi niya ako tinitingnan ni minsan. Pero ramdam kong bawat salita ay maingat, kalmado at kontrolado. Para bang sanay na sanay siyang mag-handle ng ganitong gulo. Ako naman ay nakatayo sa gilid, pinipigilan pa rin ang pag-iyak. Nahihiya't naiinis ako sa sarili ko. At kahit tapos na ang meeting, kahit successful pa rin to dahil kay Lorenzo, hindi ko maiwasang maramdaman ang bigat ng hiyat kamalasan. Pag-alis sa mga investors, tahimik na bumagsak ang balikat ko. Pasensya na po, Lorenzo. Mahina akong sabi. Hindi ko po alam kung anong nangyari eh. Ngunit hindi siya sumagot. Lumapit lang siya sa akin. Tumitig saglit. Tapos ay mahinang nagsalita. Meet me at my office. At tuluyan na siyang lumabas ng conference room. Habang palabas ako ng conference room, nanginginig pa rin ang tuhod ko. Ramdam ko pa ang bigat ng tingin ni Lorenzo bago siya umalis. Hindi ko alam kung galit ba siya o nadismaya lang. Pero isa lang ang sigurado ko. Gusto kong maayos to. Huminga ako ng malalim. Kailangan kong humarap sa kanya at humingi ng tawad. Patungo na ako sa opisina niya nang biglang may humarang sa daraanan ko. 3 silang babae. Si Cindy at ang 2 niyang alipores. Nakasandal siya sa pader. Nakataas ang kilay at may nakakalokong ngiti. Well, well, well. Look who just embarrassed herself in front of the investors. Anya, sabay tawa ng mga kasama niya. Sekretary ko no, pero hindi marunong mag-save ng file. Baka mas marunong ka lang magpa-cute eh. Napakuyom ako ng kamao ko. Pinilit kong hindi na lang magsalita. Hindi ko kailangan ng gulo ngayon.
Pero hindi sila tumigil. Lumapit si Cindy. Halos ilang pulgada na lang ang pagitan namin. Sabihin mo nga, Olivia. Malandi nitong sabi. Ano ba talagang sikreto mo't nakuha mo agad ang atensyon ni Mr. Lorenzo, ha? Nagpapaawa ka ba o baka naman? Bahagya siyang ngumisi. Nakatingin mula ulo hanggang paa ko. Ginamit mo ba ang katawan mo para lang makapasok rito? Napatigil ako. Ramdam kong uminit ang pisngi ko. Hindi sa hiya, kung hindi sa galit. Baka nakakalimutan mo, Cindy. Mariin kong sagot. Tinanggap ako ni Lola Gracia mismo. Hindi ko kailangang gumamit ng kahit ano para lang mapansin. Tumaas ang kilay niya. Aba't sumasagot ka na ngayon, ha? Hindi ako manhead. Sagot ko, matatag ang tono. At kung may problema ka sa akin, sabihin mo kay Mr. Lorenzo mismo. Hindi mo kailangang ipahiya ako sa hallway. Parang nainsulto siya. Bigla niyang nilapit ang mukha niya sa akin. Malamig ang titig. Huwag kang magmalinis, probinsyana. Hindi ka nababagay rito. Kung ako sa'yo, aalis na ako bago ka pa mapahiya ulit. Hindi ko napigilang ngumiti ng bahagya kahit nanginginig ako sa inis. Salamat sa concern mo, pero hindi ako kagaya mo. Hindi ako sumusuko. At doon siya tuluyang nainis. Isang mabilis na sampal ang sumunod at naramdaman ko ang mainit na hampas sa pisngi ko. Nagulat ako. Tumigil ang mundo ko sa isang iglap. Tahimik ang hallway pero ramdam kong may ilang empleyadong napatigil at nakatingin na sa amin. Cindy! Sigaw ng isa sa mga kasamahan niya. Halatang nagulat. Hinawakan ko ang pisngi kong namumula. Dahan-dahan kong tiningnan si Cindy. At sa halip na umiyak, ngumiti ako. Ganyan ba ang klase ng babae na gustong mapansin ni Lorenzo? Sayang, akala ko may dignidad ka. Bago pa siya makasagot, dumating si Butler Joe. Halatang nagmamadali. Miss Olivia, pinapatawag ka na po ni Sir Lorenzo. Ngayon na raw po. Napatingin si Cindy. Pero ako, tumuwid lang ng tayo. Salamat, Butler Joe. Mahinahon kong sabi. Tapos ay tumingin ako kay Cindy. Diretso sa mata niya. Excuse me, hindi ko pwedeng paghintayin ng boss mo. At tahimik akong naglakad palayo. Kahit nanginginig pa rin ang kamay ko dala ng sakit ng sampal at ng pagpipigil na hindi lumaban ng higit pa. Pagkapasok ko sa opisina ni Lorenzo, halos hindi ko na alam kung papaano magsisimula. Nakatayo siya sa tapat ng mesa, nakapamulsa, at seryosong nakatingin sa laptop. Ang lakas ng kabog ng dibdib ko habang dahan-dahan akong lumalapit. Sir, mahina akong sabi, halos paos. Pasensya na po sa nangyari kanina sa meeting. Ako po ang may kasalanan. Hindi ko po alam kung bakit nakurap ang files. Hindi ko po sinasadya, sir. Hindi ko na napigilan. Unti-unti nang namuo ang luha sa mata ko. Sinubukan kong pigilan pero habang nagsasalita ako, lalo lang akong nadudurog. Ginawa ko naman pong lahat pero mukhang palpak pa rin ako. Dahan-dahan niyang itinaas ang tingin sa akin. Sa unang pagkakataon, hindi ko nakita ang galit sa mga mata niya. Ang nakita ko'y pag-aalala. Olivia, tawag niya sa pangalan ko. Una niyang beses gawin yon ang walang apelido. What happened to your face? Napahinto ako. Agad akong napahawak sa pisngi kong namumula pa. Wala po to. Namula lang to, sir. Lumapit siya ng dahan-dahan at maingat ang bawat hakbang. Nang tuluyan siyang nasa harap ko, marahan niyang iniangat ang baba ko para makita ng maayos ang pisngi ko. Tell me. Malamig pero mababa ang boses niya. Sinong may gawa nito? Hindi ko na kayang magsinungaling. Napayuko ako at halos pabulong kong sagot. Cindy po. Biglang nanigas ang panga ni Lorenzo. Kita ko ang biglang pagdilim ng mga mata niya. Sa isang iglap, hinawakan niyang kamay ko at hinila ako palabas ng opisina. Sir, saan po tayo pupunta? Just follow me. Mariin niyang sabi. Halos mahila niya ako sa hallway habang naglalakad siya ng mabilis at tahimik. Pero ramdam ko ang tensyon sa katawan niya.
Lahat ng makasalubong naming empleyado ay napapatingin. Tahimik, naguguluhan pero walang nangangahas na magsalita. Pagdating namin sa department office, tumigil siya sa tapat ng mesa ni Cindy. Nakatayo roon si Cindy kasama ang mga kasamahan niya at nagulat nang makita kami. "Sir Lorenzo!" Mabilis niyang bati. Pilit ang ngiti. What brings you here?" Diretsyong tiningnan siya ni Lorenzo. "Did you slap her?" Biglang nanlamig ang paligid at walang kumibo. Umiling si Cindy. Halatang kinakabahan pero pilit na nanatiling kalmado. "No sir, of course not. Bakit ko naman siya sasampalin? She said that? She's lying. Naninira lang yan sir." Tahimik lang si Lorenzo pero ramdam kong kumukulo ang dugo niya. Tumingin siya kay Butler Joe na kasunod namin pumasok. "Butler Joe?" Mahinahon pero matalim ang tono niya. "Check the CCTV footage. I want the clip before the day ends." "Right away, sir." Sabay alis para sundin ang utos. Nakita kong bahagyang nanginig si Cindy pero bahagya pa rin nagsasalita. "Sir, you don't have to check, I swear." Pero pinutol siya ni Lorenzo. "Quiet!" Isang salita lang yon pero parang tumigil ang buong opisina. "No one touches what's under my protection." At doon ko lang naramdaman kung gaano kalakas ang tibok ng puso ko. Hindi ko alam kung dahil sa takot kay Lorenzo o dahil sa kakaibang paraan ng pagprotekta niya sa akin. Katahimikan naman ang sunod na bumalot sa buong opisina. Pero ramdam kong lahat ng matay nakatingin sa akin. Parang naghihintay ng eksena. May bulungan, may nagkukunwaring abala. Pero alam kong lahat ay interesado sa mangyayari. Maya-maya'y dumating si Butler Joe dalang flash drive. "Sir, the CCTV footage is ready." Napatigil ang lahat. Si Lorenzo ay nakatayo sa gitna ng meeting area. Seryosong seryoso. Habang si Cindy, nasa gilid. Halatang kinakabahan pero pilit nagpapakita ng ngiti. "Play it," utos ni Lorenzo. Pagkatapos ng ilang segundo, lumabas sa malaking screen ang eksaktong nangyari. Mula sa pakikialam ni Cindy sa laptop ko, hanggang sa nakatayo ako sa hallway, pinapaligiran nila Cindy. Lahat ng salita, pati ang sampal, malinaw na malinaw. Walang nagsalita, kahit si Cindy, napahawak sa bibig niya. Tila hindi makapaniwala na nahuli siya mismo sa kamera. "Ikaw ang may gawa kung bakit corrupted ang files ko?" Hindi makapaniwalang tanong ko. "May sasabihin ka pa ba bago kita palayasin sa kumpanya ko?" Tanong ni Lorenzo. I can explain, sir." Nanginginig niyang sabi. "She provoked me. Sinungitan niya ako. She was rude." Pero bago pa siya matapos, lumapit si Lorenzo. Malamig ang mukha. "You slapped my employee," mariin niyang sabi. "You humiliated her in front of everyone." "Sir, please." "Silence." Mabigat ang tono niya at kahit ako ay napatigil. Ramdam kong bigat ng bawat salitang kasunod nun. Dahan-dahan siyang lumingon sa buong departamento. Seryosong tinititigan ng lahat ng empleyado. "Let me make this clear to everyone." Anya, malakas pero kontrolado ang boses. "No one dares to hurt Olivia." Tiningnan niya si Cindy ng diretsyo. "Because she's my fiancé. Mess with her and you mess with me." Para bang tumigil ang oras ko. Nanginginig ang kamay ko at halos hindi ako makahinga. Lahat ng tao'y napatingin sa akin. Nagulat at nagbubulungan. Ano raw?" May narinig pa akong bulong sa likod ko. "Fiancé niya si Olivia?" Nakatayo lang ako roon. Parang hindi ko alam kung matutuwa ba ako o matatakot. Hindi ko alam kung ginawa ba niya yon para protektahan ako o para lang tumigil ang kaguluhan. Lumapit siya sa akin at ramdam ko ang tingin ng lahat. Hinawakan niya ang kamay ko ng mahigpit nang walang alinlangan. "Let them know." Bulong niya nang hindi tumitingin sa akin. "You belong here now." Hindi ko alam kung anong dapat maramdaman ko. Kaba? Gulat? O baka may kakaibang init sa dibdib na matagal ko nang pilit itinatanggi.
She's my fiancé. Ang salitang yon, paulit-ulit lang sa isip ko habang pinipigilan kong mapahinga ng malalim. You're fired, Cindy. Inis na sambit ni Lorenzo. Mabilis na lumuhod si Cindy. No, sir, no. Sorry, hindi na mauulit, promise. Pakikiusap nito pero hindi na siya pinansin pa ni Lorenzo. Butler Joe, tumawag ka ng security at kalad ka rin si Cindy palabas ng kumpanya. Utos ni Lorenzo bago nito hawakan ng kamay ko at dinala ko sa opisina niya. Nakatayo siya ngayon sa tapat ng mesa niya, nakasandal sa gilid, habang ako naman ay nakaupo sa sofa at hindi makatingin ng diretsyo sa kanya. Sir, mahina akong simula. Bakit niyo po sinabi sa lahat na fiancé niyo ko? Dahan-dahan siyang lumingon sa akin. Seryoso pa rin ang mukha pero may kakaibang ningning sa mga mata niya. Iyon naman ang totoo, hindi ba? Anya, kalmado pero may bahid ng lambing sa boses. You are my fiancé. Napatitig ako sa kanya, hindi agad nakasagot. Payag na po kayo? Halos pabulong kong tanong, may halong kabat pag-asa. Ngumiti siya ng bahagya. Ang unang ngiti na nakita kong totoo, hindi pilit, hindi malamig. Let's just say, saglit siyang tumigil sa kangumisi. You're different. Ginayuma mo yata ako eh. Saka siya natawa. Napahinto ako. Tumawa siya? Parang tumigil ang oras. Ito ang unang beses na narinig kong tumawa si Lorenzo. Hindi ko alam kung anong uunahin kong maramdaman. Kilig ba o pagkalito? Ay sir, hindi ho ako marunong manggayuma ah. Kaagad kong tugon. Lumapit siya ng dahan-dahan at kaagad kong naamoy ang mamahaling kulo niya. Habang dahan-dahan siyang tumigil sa harap ko. May hawak siyang maliit na kahon. Hindi ko alam kung saan niya yun nakuha. Binuksan niya yun at doon ko nakita ang isang simpleng diamond ring. Sir, anong... Hindi niya ako pinatapos. Marahan niyang hinawakan ng kamay ko at maingat niyang isinuot ang singsing sa daliri ko. You earned my trust. Mahina niyang sabi. Nakatingin diretsyo sa akin. And my feelings. Napatitig ako sa kanya. Halos hindi makahinga. Hindi ka mahirap magustuhan, Olivia. Dagdag pa niya. You're kind, sweet, caring at masipag. Lahat yon nakita ko habang magkasama tayo rito. At sa bahay. Nang marinig ko yon, parang may dumaloy na init sa dibdib ko. Hindi ko alam kung totoo bang totoo ang naririnig ko. O kung panaginip lang. Pero nang magtama ang mga mata namin, alam kong hindi ako nananaginip. Si Lorenzo ang lalaking akala ko'y walang puso, walang emosyon. Ngayon ay nakatingin sa akin na parang ako lang ang tao sa mundo. Biglang bumukas ang pinto ng opisina. Dahilan para parehong mapalingon sila Olivia at Lorenzo. Lola Gracia! Gulat na sambit ni Lorenzo habang mabilis na binawi ni Olivia ang kamay niyang kakasuot lang ng singsing. Pero huli na. Nasilayan ni Lola Gracia ang eksaktong sandaling isinusuot ni Lorenzo ang singsing kay Olivia. At sa halip na magalit, napasigaw to sa tuwa. Ay! Salamat sa langit! Sa wakas! Halos mapatalon si Lola Gracia habang nakataas ang mga kamay. Akala ko kailangan ko pang magdasal ng 9 na nobena bago mo mahalin si Olivia, Lorenzo? Lola naman. Napakamot sa batok si Lorenzo, halatang nahihiya. Ngunit mas lalo lang natuwa si Lola Gracia nang lapitan si Olivia at mahigpit itong niyakap. Ay naku iha, hindi mo alam kung gaano akong kasaya. Ikaw lang pala makakabali ng pader na nakapaligid sa apo ko eh. Lola, hindi po. Natigilan si Olivia, hindi alam kung papaano magpapaliwanag. Shh! Huwag ka nang mahiya, nakangiting sabi ni Lola Gracia. Kita ko naman sa mata ni Lorenzo na espesyal ka na sa kanya. Hindi mo na kailangang sabihin pa. Napailing na lang si Lorenzo ngunit halatang hindi rin makapagtago ng ngiti. Lola, baka naman sobra ka na namang magplano dyan. Abay syempre! Sabat ng matanda. Maghahanda ako mamayang gabi. Dinner celebration. Hindi araw-araw nalulunod sa pag-ibig ang apo kong bato.
Namula si Olivia habang si Lorenzo'y napangiti na lang, sabay bulong sa kanya. See? Even destiny agrees with me. Natawa si Lola Gracia at sabay silang iniwan. Pero bago tuluyang lumabas, tumalikod pa ito't ngumiti. Olivia, welcome to the family! At pag-alis ni Lola Gracia, kapwang natahimik sila Lorenzo at Olivia. Pareho silang may halong tuwa, hiya, at kakaibang kilig na hindi nila maipaliwanag. At sa gabing yon, malaparaisong liwanag ang bumabalot sa loob ng mansyon. Puno ng halakhakan ng paligid. Mga kasambahay, si Butler Joe at si Lola Gracia na abalang-abala sa pag-aayos ng mga bulaklak sa gitna ng mesa. Ngunit si Olivia, nakatayo lang sa gilid, hindi pa rin makapaniwala sa nangyayari. Nakasuot siya ng simpleng cream dress na ibinili ni Lola Gracia at halos hindi siya makatingin ng diretsyo kay Lorenzo. Unay nakatingin lang sa kanya na may ngiti at lambing na hindi niya nakikita dati. Parang hindi ako sanay na nakangiti ka. Biro niya. Pilit binabasag ang kaba sa dibdib. Mas gumaganda kasi ang gabi kapag nakikita kitang ganito. Sagot ni Lorenzo. Bahagyang yumuko para ipagpantay ang tingin sa kanya. You deserve to smile tonight. Hindi na nakasagot si Olivia dahil biglang sumigaw si Lola Gracia. Ayan na! Welcome and surprise! Napalingon silang lahat sa pinto at doon ay natigilan si Olivia. Nanay! Lumalakad papasok ang ina niya. Malakas, nakangiti at walang bakas ng karamdaman. Hawak nitong maliit na bouquet ng bulaklak habang umiiyak sa tuwa. Anak! Bulong ng nanay niya habang niyakap siya ng mahigpit. Salamat sa Diyos, Olivia. Akala ko hindi na kita makikita ng ganito kasaya. Paano po kayo nakapunta rito? Halos mangiyak-ngiyak na tanong ni Olivia. Ngumiti si Lola Gracia sa gilid. May koneksyon ako sa ospital na pinagpagamutan ng nanay mo. Nang nalaman kong maayos ng kalagayan niya, pinauwi ko na siya rito. Gusto kong maging kumpleto ang gabi ng apo ko at nang magiging apo ko rin sa hinaharap. Sabay kindat ng matanda. Namula si Olivia ngunit si Lorenzo natawa lang at marahang hinaplos ang balikat niya. You see, lahat ng nangyayari may dahilan. Even your mother's here. It means destiny agrees with us twice. Habang kumakain, paulit-ulit lang nangumingiti si Olivia. Nakikita niya kung papaanong nagbago si Lorenzo. Hindi na ito ang lalaking palaging seryoso at walang emosyon. Sa bawat pag-abot nito ng baso, sa bawat pag-alok ng ulam, ramdam niya ang pag-aalaga. Pagkatapos ng hapunan, tumayo si Lorenzo at tinapik ng marahan ang baso. May gusto lang akong sabihin. Anya, sabay tingin kay Olivia. This dinner is not just a celebration. It's a beginning. Olivia, thank you for teaching me how to feel again. Si Lola Gracia, halatang pinipigilan ng kilig. Si Olivia naman ay hindi makatingin ng diretsyo at nangingilid ang luha. Hindi ko alam kung anong ginawa mo, dagdag ni Lorenzo. Pero gusto kong malaman mong simula ngayon, hindi mo kailangang paghirapan ng lahat mag-isa. Kasama mo na ako. Tumayo si Olivia, humakbang papalapit, at mahina niyang sinabi. Hindi ko rin alam kung papaanong nangyari to pero salamat. Salamat dahil pinaniwala mo kong may mabubuting tao pa rin sa mundo. Nagpalakpakan sina Lola Gracia at Butler Joe, sabay sigaw ng matanda. Ay naku, tama na yung mga drama. Mag-dessert na tayo. Nagtawanan silang lahat at napuno ng kasiyahan ng mansyon. Matapos ang masayang hapunan, nagpaalam sandali si Olivia sa lahat para magpahangin. Hindi niya alam kung saan pupunta hanggang sa mapadpad siya sa rooftop ng mansyon. Doon, tahimik lang maliban sa marahang ihip ng hangin at sa malayong ilaw ng syudad na kumikislap sa gabi. Habang nakasandal siya sa railings, napangiti siya sa sarili. Parang panaginip lang ang lahat ng to. Mahina niyang sambit. Hindi ito panaginip. Isang pamilyar na boses ang sumagot sa likuran. Napalingon siya at nakita niya si Lorenzo.
Suot pa rin ang formal suit pero nakabukas na ang ilang butones. Hinubad nito ang coat at isinuot sa kanya. Wear this. Mamaya yakapin mo pa ako kapag nilamig ka. Sabi niya nang may ngiting nakakaloko pero may lambing. Salamat. Mahina niyang tugon. Hindi ko akalaing marunong ka rin palang magpakilig. Hindi ko rin akalaing matututo ako. Sagot ni Lorenzo sabay upo sa tabi niya sa bench. Sanay kasi akong puro trabaho, puro responsibilidad. Pero nang dumating ka, parang may nagbago. Tahimik lang silang dalawa sandali. Pinagmamasdan ng kumikislap na mga bituin. Olivia, mahinahon niyang tawag. Naaalala mo pa ba nung una kitang makita? Napatawa si Olivia. Paano ko naman makakalimutan yon? You proposed to me as pulube. Pagkatapos, halos ipagtabuyan mo ko sa mansyon. Ngumiti si Lorenzo. Yeah, I was so rude, cold, and blind. Hindi ko nakita agad kung gaano kang kabuti. Lahat ng mga tao, gusto lang makuha ang gusto nila. Pero ikaw kahit inaalok kita ng milyon, tumanggi ka. Para sa'yo mas mahalaga ang pangako mo kay Lola Gracia at ang pagmamahal mo sa nanay mo. Napatingin si Olivia sa kanya. Nagugulat sa lalim ng tono nito. Hindi ko naman ginusto na mag-stand out. Gusto ko lang mabuhay ng maayos. Exactly, sagot ni Lorenzo. Marahang hinawakan ang kamay niya. You reminded me of what's real. Kaya kung may karapat dapat akong pasalamatan, ikaw yun. Namilog ang mga mata ni Olivia. Ramdam ang kabog ng dibdib niya. Lorenzo, ngumiti siya't dahang-dahang nilapit ang noo niya sa noo ni Olivia. No need to say anything. I just want you to know, I'm falling for you. Napatigil si Olivia ng ilang segundong katahimikan hanggang sa bumigkas siya ng halos pabulong. Baka ginayuma lang talaga kita. Parehas silang natawad sa ilalim ng buwan. Marahang hinawakan ni Lorenzo ang kamay ni Olivia at sabay silang tumingin sa kalangitan. Simula ngayon, wika ni Lorenzo. Gusto kong maranasan mo kung ano yung tinatawag na totoong masayang buhay. Ngumiti si Olivia. Basta kasama ka, wala na akong ibang hihilingin pa at masaya ako sa'yo. Mahal kita, Olivia. Mahinang pag-amin ni Lorenzo sabay halik sa noo niya. 3 months later. Malapit ng kasal nyo. Dapat pinagpaplanuhan ng honeymoon. Masiglang sabi ni Lola Gracia habang nakaupo sa veranda ng mansyon. Hawak ang tablet at may nakahilerang brochures ng iba't ibang bansa. Nasa harapan niya sila Lorenzo at Olivia. Si Olivia ay halatang naiilang habang si Lorenzo naman parang gusto nang lumubog sa upuan at sa inis. Lola, we haven't even finalized the guest list yet. Reklamo ni Lorenzo. Pinisilang sentido. Pwede bang unahin muna natin yung... Walang pero-pero. Putol agad ni Lola Gracia. Ang honeymoon hindi lang bakasyon yon, kung hindi simbolo ng bagong simula bilang mag-asawa. Ayan o, Paris, Maldives, Switzerland. O gusto nyo ba sa Tagaytay na lang? Lola naman. Kinakabahang sabi ni Olivia. Namumulang pisngi. Hindi pa nga po kami kasal. Ngumisi lang si Lola Gracia. O di mas lalong dapat planado ng lahat. Hindi yung sa huling minuto na lang. Lorenzo, ikaw saan mo gustong dalhin ang magiging asawa mo? Napatingin si Lorenzo kay Olivia na agad umiwas ng tingin. Bahagya siyang ngumiti sabay sabi ng may halong biro. Anywhere, basta tahimik at walang makulit na lolang kasamang nagbabantay. Hoy! Kunwaring nagalit si Lola Gracia sabay hampas ng abaniko sa braso ni Lorenzo. Ang kapal! Kung hindi dahil sa akin baka hanggang ngayon single ka pa rin, ano? Hindi napigilang matawa ni Olivia. Tama naman si Lola. Biro niya. Kung hindi dahil sa inyo, baka hanggang ngayon ay sinusungitan pa rin ako ng apo nyo. Tingnan mo to. Ako ang mapapangasawa mo. Dapat ako ang kakampihan mo. Kunwaring tampo ni Lorenzo pero hindi maitago ang ngiti. Dati kasi suplado ka. Sagot ni Olivia sabay tawa. Ngayon parang mas tao ka na.
Napataas ang kilay ni Lorenzo. Mas tao? Anong ibig mong sabihin? Dati ba alien ako? Hindi naman. Sagot ni Olivia habang pinipigilan ang tawa. Half alien lang. Sus Mariosep! Sabat ni Lola Gracia. Natatawa. Ang sweet-sweet niyo naman pero puro pang-aasar. Kaya sigurado akong bagay talaga kayo. Tumayo siya't sabay bitbit ng tablet. Ayan na, napagdesisyonan ko na ha. Honeymoon destination nyo? Maldives. Sabay silang napatingin. Maldives? Halos sabay nilang sabi. Yes, I already called the resort. All expenses paid. Para makapagpahinga naman kayo. Olivia, maghanda ka ng mga summer dresses mo ha? Hindi makapaniwala si Olivia. Lola, sobra naman po to. Ang dami niyo nang nagawa para sa amin. Ngumiti si Lola Gracia. Nilapitan siya't hinawakan ng kamay niya. Anak, hindi sobra yan. Deserve mong maging masaya. Alam kong marami kang pinagdaanan pero ngayon, oras mo na para ngumiti. Hindi napigilan ni Olivia ang mapangiti rin. Habang si Lorenzo, tahimik pero halatang natutuwa. Habang palabas na si Lola Gracia, tumingin tong pabalik sa kanila. Lorenzo? Yes, Lola? Make sure na pagbalik nyo ng galing Maldives, may magandang balita akong maririnig ha? Gusto ko kasi ng mga 100 apo. Sabay kindat. Halos mabilaukan si Olivia sa iniinom na juice habang natawa ng mahina si Lorenzo. Lola! Sigaw niya. Ngumisi lang si Lola Gracia. What? A grandmother can dream, right? Pag-alis ng matanda, tahimik silang dalawa. Nagkatinginan lang hanggang sasabay silang natawa. Maldives ha? Sabi ni Lorenzo, ngumiti ng bahagya. Mukhang masaya yun, sagot ni Olivia. Pero 100 apo, iyon yatang hindi ko kaya. Natatawang sambit ni Olivia. Kung ayaw mo ng 100, baka pwedeng 10 na lang. Namuli yung tawang matagal niya nang hindi nagagawa, malaya at totoo. Ang cute mo kapag namumula. Sabi niya habang nakatingin pa rin kay Olivia na halos hindi makatingin pabalik sa kanya. Hindi ako namumula, tanggi nito. Pero halata sa pisngi ang kulay rosas na dumadaloy. Ganun ba? Ngumiti si Lorenzo, bahagyang lumapit. Dahilan para umatras si Olivia hanggang sa halos maipit siya sa pagitan ng sofa at ng katawan ni Lorenzo. Lorenzo, huwag kang lalapit. Mahinang sabi niya. Halatang kabado pero halata rin ang kilig. Bakit? Tanong ni Lorenzo. Nakayuko ng bahagya. Halos magdaop na ang kanilang mga labi. Natatakot ka ba? Hindi ako natatakot. Sagot ni Olivia. Tinapunan siya ng tingin. Hindi lang ako sanay. Bahagyang natahimik si Lorenzo sa sinabi niya. Sa kamarahang ngumiti. Then maybe, masasanay ka na. Mahina niyang tugon. Because I don't plan on letting you go. Sandaling nagtagpo ang kanilang mga mata. At sa unang pagkakataon, walang kasinungalingan sa titig ni Lorenzo. Totoong may laman, totoong may damdamin. Ngunit bago pa man magtagpo ang kanilang mga labi, biglang umalingaw-ngaw ang boses ni Butler Joe mula sa labas ng pinto. Sir Lorenzo, Ma'am Olivia, dinner is ready. Sabay silang napatalon at nagkahiyaan. Ay salamat, nakaligtas ako. Bulong ni Olivia sabay iwas. Saved by the butler. Biro ni Lorenzo, pero bakas ang ngiti niya na hindi pa tapos ang usapan. Pero tandaan mo Olivia, dagdag niya bago sila maglakad palabas. 10 kids. Sounds like a good start, right? Talagang tumawad ka pa ha? Sigaw ni Olivia at sabay silang natawa at ramdam ang saya ng puso nila sa bawat isa. Minsan, ang tunay na halaga ng tao'y nasusukat sa kabutihan ng puso, hindi sa yaman o sa itsura. Dagdag pa rito ang kabutihan ay laging may gantimpala. At minsan, ang pag-ibig ay dumarating sa oras at taong hindi mo inaasahan. Wakas.